Gustong magalit ni Agatha sa narinig. Gusto niyang humiyawa. Oo, Agatha. Akin ka. Mariing sagot ni Nigel. Sinisikap ng isip niyang tanggihan at huwag paniwalaan ang sinasabi ng kaharap. Pero ang ipinapahiwatig ng mukha nito ay sapat na upang manlambot ang mga tuhod ni Agatha. Sisihin mo ang iyong ama. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Nigel nang hindi siya magsalita. Sinikap niyang magtayo ng negosyo. Kahit sa una pa lang ay alam niyang malulugi siya. Pinayuhan siya ni Papa. Total, kahit papaano ay magkaibigan sila. Hindi siya itinuring na ordinaryong empleyado ni Papa. Isa siya sa mga pioneers ng kumpanya. Pero alam ni Papa na sinisikap ng ama mo na pantay ng ginagawang pagpapalago ni Papa sa Abyss Corporation. Kahit tila kumuloy ang kumpanya itinayo niya at hinila siya paglubog. Napaka-pride ng ama mo. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Nagulat si Agatha sa sinabi ng lalaki. Hindi totoo ang sinasabi mo. Anas niya. Papaanong gagawin ng daddy ni Iyon? Gayong kahit minsan ay hindi ito nagpahiwatig sa kanila na mayroon itong ibang pinagkakaabalahan maliban sa trabaho nito. Inutang niya sa Papa ang kapital na ginamit niya sa kumpanyang tinayo niya at nangako siya na babayadan iyon agad. Pero lugi na ang kumpanya. Hindi pa rin nababayadan ng ama mo. Hindi pa rin matanggap ng pride niya iyon. Kahit nga yung manggahan ibinayad niya. Siyempre, kulang pa yun. Kulang pa rin niya yun sa kabayaran inutang niya. Ang manggahan? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Gusto na niyang panawan ng ulirat sa mga narinig. Oh, matagal ang pag-aari ng 20 bilya manggahan nyo. At may dokumento ako. Nasa akin ang papel. Ibinaling nito ang tingin sa mga dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Pwede mong tingnan. Lahat nandyan. Nagsisikip ang lalamunan niya. Tila nahahapong napasandal siya sa upuan. Hindi pa rin sumuko ang iyong ama noon. Sinubukan pa rin ng isalba ang kumpanya. Pero wala na siyang resources Kaya nagawa niyang sandaling huminto sa bahaging iyon si Nigel at tinitigan ang dalaga. Anong ginawa niya? Tumingala siya dito. Tama na ang usapang ito, Agatha. Mariing wika ni Nigel. Narinig mo nang dapat mong malaman Siguro naman hindi. Hindi. Tama ka, oo. Kaya hindi kailangan putulin mo mga sinasabi mo. Kailangan kong marinig lahat. Giit niya sa matigas rin tono. Matiim na tinitigan ni Nigel si Agatha. Nakita nito ang determinasyon sa magandang mukha niya. Hindi ko pwedeng sabihin. Tama na. Hindi. Hindi Mr. Puntibilla. Ano ang ginawa ni Daddy? Agap niya sa sinabi nito. Isang buntong hinanga naman ang pinakawalan ng binata. Okay. Ginastos lang naman ng ama mo ang pera ng kumpanya ko. Napahugot ng paghinga si Agatha. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Iniisip niyang muling nangutang ama niya sa mga 20 bilya. Hindi magawa ni Daddy yun. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kasinungalingan lahat ng iyan para lang dumihan ang pangalan niya. Hindi niya magawa yun. Ayaw niya sa'yo. At siguro alam mo yun. Kaya ginawa mo ito upang sirain siya. Kaya niyang tanggapin ang pagkawala ng manggahan dahil sa pagkakautang ng ama. Pero ang sabihing nagnakaw ng pera sa kumpanya ama niya
ay iyon ang hindi niya matatanggap. Ang lahat ng ito ay makikita mo sa records. Patuloy ni Nigel na ang mga bagang ay nagtatagis. Hindi dahil sa hindi mapaniwalaan ni Agatha ang mga pinagtapat niya, kundi nakita niyang ang pait sa mukha ng dalaga. Isinumpa na nito ang ama ni Agatha dahil sa ginawa nito kay Agatha. Hindi nito gustong ipagtapat sa dalaga ang lahat, pero wala ito magawa dahil nagpipilit si Agatha na umalis sa poder nito. Ang balansing utang ng daddy mo sa kumpanya ay hindi ko pinapahalagahan dahil personal din ang usapan ni Papa iyon. Patuloy ni Nigel. Pero yung gastusin at nakawin ng funds ng company ay hindi ko mapapalampas. Kahit mag-resign siya, ay hindi siya makakatakas sa mga utang niya. Humigit kumulang ay alam na ni Agatha ang kasunod na sasabihin ng kaharap. Ipinambayad siya ng daddy niya sa mga ninakaw nitong pera sa kumpanya nito. Gusto niya umiyak. Hindi niya akalaing magagawa ng daddy niya iyon sa kanya. Lahat ng pag-aari niya ay ibinigay na niya sa akin. May kaukulong dokumento iyon. Lahat pinirmahan niya. Kasama ka dun, Agatha. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtrabaho sa kumpanya hanggang sa namatay na nga siya. Ang bahay namin, hindi halos lumabas ang tindig niya dahil sa paninikip ng dibdib. Pag-aari ko na rin yun, Agatha. Bawat sentimo na ginagasta mo ay sa akin nang galing sa loob ng mahabang taon. Nang araw na pirmahan ng daddy mo ang mga papeles bilang pagpakaloob niya sa akin sa legal na karapatan sa iyo, pamula noon, ako na sumuporta sa iyo. Parang patalim na humihiwas dibdib ni Agatha ang sinabing iyon ni Nigel. Sinikap niyang itaas ang mukha at tumitig dito. Hindi yun legal. Hindi maaring pambayad ng tao sa pagkakautang ng isa. Mabuyaw niyang sinabi. Kahit walang papel, Agatha, lahat ng pag-aari ng papa mo ay mamanahin mo, pati na ang utang niya. Besides, hindi naman sinasaad ang dokumento na ginawa kang pambayad ng ama mo sa mga utang niya. At tiniyak ko yun na hindi lalabas sa mga papeles. Kung babasahin mo mga dokumento, nakasaad dun na ako ang legal guardian mo. Ang tiya, alam ba niya yun? Kahit alam niya ang sagot, ay tinanong pa rin niya ang tanong na iyon. Of course, alam niya. Tiyak nitong sagot. Nag-uusap kami. Sa kanya ko pinapadala anumang bagay na kinakailangan mo. Pamula sa pagkain, sa tirahan mo, sa mga damit mo, pati na sa pagpasok mo. Tuloy na humalugpos ang mga luha niya. Mabilis siyang tumayo at lumakad patungo sa may bintana upang huwag makita ni Nigel ang mga iyon. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya. Para siyang patabaing baka na sa loob ng tamang panahon ay dadalhin siya sa katayan. Muling nagsalita si Nigel. Sa sunod na 2 linggo, magiging asawa na kita. Mabilis niyang pinahid ng likod ng palad ang mga luha at humarap sa binata. Hindi. Hindi ako papayag na magpakasal sa iyo, Mr. Quintibilla. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Wala ka ibang choice, Agatha. Wala ka ibang choice kundi pakasalan ako. Naglalabas ng apoy ang mga matang sinalubong niya ang mga tingin ni Nigel. Tao ako. Tao ako, Mr. Quintibilla, hindi bagay o hayop. Oh, tama ka, Agatha. Tao ka. Dahil kung hayop o bagay ka, hindi kita pakakasalan na. Amuse nitong sinabi na lalo lang nagpadagdag ng apoy sa dibdib niya. Hindi ako papakasal sa iyo. Kahit ikaw pa ang kahuli-hulihan lalaki sa lupa. Babayaran ko anumang pagkakautang ni Dad sa lahat ng paraang alam ko. Pero hindi ako papayag na habang buhay na makulong sa piling mo. Marahas na niyang sinabi ang mga katagang iyon na lalo ng liit ang mga mata ng binata.
Sa ibang pagkakataon ay baka katakutan niya ang ekspresyon ng mukha nito. Pero hindi sa mga sandaling iyon kung saan nag-uumapaw sa galit ang puso niya. At sa papaanong paraan ka naman makakabayad ng utang ha, Agatha? Ibebenta mo ang sarili mo sa mas mataas na bidder? Tuya nito sa matiim na mukha. Iyon lang naman alam ko para kumita ka ng malaki. Well, mabubulok muna ang katawan mong yan. Pero hindi ka makapanglahati sa pangbabayad mo sa utang ng daddy mo. Oh, talaga? Bulalas niya. Kahit anong mangyari, ay hindi siya papapailalim sa kapangyarihan nito. Itinaas niya ang mukha at naghahamong tinitigan ng binata. Bakit hindi Mr. Puntibilla ha? Oo, hindi ako kalakad-karing babae. Pero maganda ako. Taas noong sabi niya. Para ba naghihintay na salungatin ni Nigel ang sinabi niya? Pagkatapos ay nagduktok pa siya. At saka isa pa, virgin pa ako. Kaya mas mataas na presyo makukuha ko. Hindi ba't uso yun ngayon ha? Kung nakakamatay ang tingin na pinukol sa kanya ni Nigel ay natumba na siya. Tumigas sa mukha nito at mabilis siyang nilapitan at mabangis na hinawakan sa magkabilang balikat. Oo, Agatha. Maganda ka. At hindi ko kine-question yun. Sabi nito sa malambot na tinig pero nakakatakot. Naririnig na yata niya ang pagtatagis ng mga ngipin nito. At kung yun ang wini-wish mo, hindi mo na kailangan maghanap ng bidder pa para mabayaran mo ako. Sigurado naman ako na ako lang yung first option mo. Ninakaw ng apa mo ang fund ng kumpanya ko. Malaking halaga yun, Agatha. Malaking halaga yun. Kaya naisip ko na ang kalahati ng pagkakautang ng papa mo sa akin ay kapalit ang virginity mo. Tapos yung kalahati, kapalit ng katawan mo sa loob ng 1 buwan sa kama ko. Nasindak si Agatha at napatitig siya sa lalaki. Hindi. At bakit hindi? Nakangiting tanong ng lalaki. At saka, bakit ka nasisindak ha? Di ba ikaw naman nagsuggest niyan? Sabihin mo nalang sa sarili mo na napakaswerte mo. Dahil ako ang gagawa nun Akong kukuha ng virginity mo. Kapalit lang ng pagkakautang ng papa mo. Ganun lang. Hindi ka pa mahihirapan Nakakalokong wika nito na humigpit ang hawak sa mga balikat niya. Kaya mabuti pa, simulan mo na yun ngayon dahil lumalaki ang interes nun Nakangising sabi nito. At bago man siya makahuma, ay bumaba na ang marahas at malupit nitong mga labi sa kanya. Hinalikan siya nito sa mariing paraan. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas upang itulak ito. Pero tila bakal ang mga brasong nakayakap sa kanya na halos madurog ang dibdib niya. Naramdaman din niya ang matigas nitong parte ng katawan sa ibabang bahagi na kumikiskis sa harap niya. Mula sa likod ay inilipat ni Nigel ang isang kamay sa harap niya at marahas iyong dinama. Ang mga daliri nito ay nagsimula ng gumalaw doon na kahit gusto niyang sumigaw ay hindi niya magawa dahil hinahagan siya nito. At nang kumawala ang labi nito sa labi niya ay humugod siya ng malalim na hininga. Hindi pa siya halos nakakahinga ay napasigaw na siya nang maramdaman ng bibig nito sa harap niya. Hindi, please. Umiiyak na siya. Sinasaktan mo ako. Sukat doon ay huminto ang binata. Tinitigan siya. Nasa mga mata pa rin nito ang pinaghalong galit at pagnanasa. Si Agatha ay dinama ang mga labi at nanlaki ang mga mata niya sa dugo nakita sa daliri niya. Sinadya mo saktan ako. Hiyaw niya rito. Mas okay nga yan Dahil kung sa iba ka mapunta, baka hindi lang yan ang gawin nila sa'yo. Wika nito na bahagya pang tumawa ng mahina.
At saka hindi mo sila kilala. Kaya hindi mo alam kung anong gagawin nila sa'yo. Eh ako, kilala mo. Kilala din ng daddy mo. Kilala ng pamilya mo. Binigyan lang kita ng sampol. Alam niyang namumula siya. Hindi niya malaman kung papaano pagsasalukupin ang napunit na blusa. Walang hiya ka talaga. Nanlalaki ang mga matang wika niya sa lalaki. Binibigyan naman kita ng option proposal. Pero tinatanggihan mo. Patuloy ng lalaki. Ang mga nagbabagang mga mata ay nakatunghay pa rin sa kanya. Gusto ko lang nakabayaran agad Mamimili ka lang naman Pakasalan ako o babayaran mo ako sa parang ikaw ang may suwestyon Hinagod nito ng tingin ang buong katawan niya. Ang mga mata nito ay sari-sari emosyon makikita. May galit at may pagnanasa. Napagit-kit siya ng ngipin. Baliw ka talaga! Baliw ka! Humakbang palayo sa kanya si Nigel at nagkipit ng mga balikat. Siguro nga baliw ako agad pakasalan mo na lang kaya ang baliw na to para hindi ka magdusa. Hindi ako magpapakasal sa'yo, Nigel. Dahil may kasintahan na ako. May kasintahan ka. Yung lokong yon, muling naningkit ang mga mata ng binata. Hindi mo ba alam agad na anuman ang mangyayari sa'yo ay pananagutan niyang tiyahin mo sa akin At kung may nangyari sa'yo ng laking yun, mas mahal ang babayaran mo agad Tandaan mo yan Napahugot ng paghinga ang dalaga sa sinabi nito at sa paraan ng pagkakasabi. Muli niya ipinagkasalikop ang mga blusang natanggalan ng mga butones. Nakadama siya ng panginginig kung sa lamig mula sa aircon o dahil sa sinabi ng lalaking ito ay hindi niya matiyak. O ano agad Hinihintay ko ang sagot mo. Hindi binibili ang asawa. Sagot niya. Tama ka agad Hindi nga. At hindi ko rin ginustong ipaalam sa'yo ang pagkakautan ng daddy mo. Intensyon kong suyuin ka tulad ng gusto ng kasing edad mo. Pero hindi mo ko binigyan ng pagkakataon Itinuon nito ang mga mata sa kanya. Hindi mo kailangang pakasalan Tama ka ulit. Pero kailangan ko ng asawa. Casual itong sagot. Napapigit si Agatha. 10 milyon. 10 milyon at habang buhay sa piling mo. Aniya sa pagitan ng pagkapagala at pagkapanuya. Patuya ring ngumiti si Nigel. Sa nakikita kong paraan sa paggasta mo Agatha, kahit na kayo pa magtiya, ay hindi mo mauubos ang halagang iyon sa buong buhay nyo. Kung pakakasal ako sa'yo, magagawa mo bang hindi nito may tuloy-tuloy ang gustong itanong? Alam mo ang tungkulin ng isang asawa Agatha, di ba? Kahit ayaw ko? Oo. Kahit ayaw mo. Walang hiya ka talaga. Nanlilisik ang mga matang muling bumangon ng galit niya. Kanino ko pa alam yun Palagi mo lang sinasabi Inabot nito ang sigarilyo sa mesa at sinindihan. At kung pakakasalan mo ako, sinisiguro ko Mr. Puntibilla na isusumpa mo ang araw na pinakasalan mo ako. Agatha. Sigurado ka ba dyan? Tuya nito. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Nahagip na mga mata niya ang ashtray sa mesa. Dinampot niya iyon at akmang ibabato sa binata. Pero mariin itong hinawakan ng pulso niya. Napaaray siya at binitawan ng ashtray. Sinasaktan mo ako. Hindi ba't yun ang balak mong gawin sa akin? Dahil deserve mo yun. Tumaas sa mga kilay ng binata sa patuyang paraan. Talaga, deserve ko yun. Nawalan ako ng pera. Hindi lang basta pera. Malaking halaga yun.
Deserve ko yun ha? Nabatuhin mo? Talaga, Agatha? Binitawan nito ang kamay niya. May bukas ka pa para mag-decide. Lumakad ang binata patungo sa Narades at dinampot ang cellphone. Buong pagkasuklam na tinitigan ng dalaga si Nigel bago mabilis na lumabas ng silid at hindi alintana ang sirang blusa. At wala siyang pakialam kung makita man siya ng mga katulong sa ganung ayos. Makalipas ang ilang sandali. Hindi, Agatha. Hindi yan totoo. Sabihin mo hindi yan totoo. Paggalit na bulalas ni Kaela nang tawagan niya ito sa may hotel. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Kahit nga ako, Kaela, hindi ako makapaniwala eh. Alam mo ba? Galit na galit ako kay Daddy. Hindi ko alam na magagawa niya lahat ng ito. At kahit kay Tia, gusto ko siyang sisihin. Pakiramdam ko pinagkaisahan nila ako. Pahikbi niyang sinabi. Hindi mo siya pwedeng pakasalan, Agatha. Tayo ang magkasintahan. Protesta ni Kaela. Hindi ko rin naman gustong pakasalan siya eh. Pero tinatakot niya ako. Anong gagawin ko? Tanong niya dito. Hindi na niya kailangan ipagtapat dito ang mga pinag-usapan nila ni Nigel kanina. Ay kung pumayag kang magtanan tayo kahapon sa bus, ay di hindi sana umabot pa sa ganito. May bahid ng pagninisi ang tinig nito. Pero hindi pa huli, Agatha. Makapagtatanan pa rin tayo ngayon. Tagpuin mo ako. Tagpuin mo ako mamaya. Nabuhay ng pag-asang sinabi nito. Imposible, Kaela. Imposible. Alam mo ba kung gaano kalayo mula rito hanggang sa main gate? Lalakarin ko ba yun? At kahit na nga ba lakarin ko, sa palangin mo ba makakarating ako sa gate na hindi malalaman ni Nigel? Narito siya, Kaela. Anak naman ng... Nagmura ang binata. Paano yun ngayon? Ewan ko, Kaela. Hindi ko pa alam. Kael, pakiramdam ko isa akong investment. At ngayon panahon na parang bawi na dyan ang mga ginastos niya sa akin sa mga nakalipas sa 3 taon. Muling napayak ang dalaga. At gusto kong mamatay sa kahihiyan, Kael. Kahit ultimong bagay sa katawan ko ay mula sa kanya. Napahikbi siya. Umalis ka na riyan, Agatha, ngayon. Tumakas tayo, kahit saan. Kung kasal ka na sa akin, wala na siyang magagawa pa. Kung aabot tayo sa puntong iyon, iyon sana ang gusto niyang sabihin dito. Alam niyang hindi ang uri ni Nigel ang pakakawalan siya sa ganun-ganun lang. Pag-aaral na niya ako, Kael. Wala pa akong 21, ibinigay ni Papa ako sa kanya. Mapait siyang napailing. Disimuladong dokumento ang ginawa ng daddy niya na kung tutuusin ay para bang deed of sale. Kung nasa hustong gulang na siya, ay mapapawalang bisa niya ang pinirmahan ng ama. Pero paano ang pagkakautang nito kay Nigel? Legally and morally obligation niyang bayaran iyon. At kailangan niyang bayaran iyon sa ayaw at sa gusto niya. At ang pwede lang niyang gawin ay ang pakasalan ito. Napapikit siya. Ano magiging buhay niya sa lalaking iyon? Gusto niyang mawala ng ulirat sa isiping pakakasalan niya ang lalaki.